Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inilagay sa signal number 1 ang 9 na lugar sa Luzon kasunod ng paglakas ng bagyong Goring. Ang bagyo ay lumakas bilang super typhoon araw ng Linggo, bagamat humina ito ngayong araw ng Lunes at nasa typhoon category na lamang, habang kumikilos sa karagatan ng Pilipinas sa silangang bahagi ng Kasiguran, Aurora, taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong nasa 215 km per hour. Kumikilos ito ng pasilangan, timog silangan sa bilis na 15 km per hour. Nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern at central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern at eastern portions ng Camarines Norte, northeast ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Nagbago ang direksyon na kumikilos ng east, southeast at inaasahang magbabago muli ang direksyon nito ng pahilaga o northward. Patuloy naman ang babala ng Pag-asa sa malalakas na pag-ulan dahil palalakasin ng bagyo ang habagat. Samantala, isa pang tropical depression ang binabantayan ng Pag-asa na kumikilos sa Eastern Visayas. Aarangkada na ang election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Ang paghahain ng Certificates of Candidacy ay magsisimula ngayong Lunes, August 28 at matatapos hanggang September 2. Sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na maaaring magsumite ng COC mula Lunes hanggang sa araw ng Sabado. Pero nilinaw ng COMELEC na ang campaign period ay magsisimula sa October 19 hanggang October 28 kaya mahigpit ang babala nito sa maghahain ng kanilang kandidatura laban sa premature campaigning. Samantala, kasado na rin ang seguridad ng Philippine National Police o PNP para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Muling nakalasap ng pagkatalo ang Gilas Pilipinas sa ginaganap na 2023 FIBA World Cup. Tinalo ang host country ng koponan ng Angola sa kanilang sagupaan Linggo ng gabi sa score na 80-70. Sa laban na sinaksihan ng higit 12,000 fans sa Smart Araneta Coliseum, bahagyang dumilim ang pag-asa ng Gilas na makaabante sa susunod na round, makaraang talunin ng Angolan team. Gumawa ng 21 points at 7 assists si Jordan Clarkson bagamat hindi ito sapat para magtagumpay ang Pilipinas. Makakausad lamang ang Philippine team sa susunod na round ng Group A kapag natalo ang Angola sa laban nito sa Dominican Republic. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.